So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino-IC. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa WPS natin mahal. Ano? So, ang video ito is from Solidong Kaalaman. So, meron itong pamagat na China, planong hilahin ang BRP Teresa magbanwa sa Sabina Shoal? Question mark. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan, Solidong Kaalaman, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China planong hilahin ang BRP Teresa magbanwa sa Sabina Shoal. So, since siguro alam na nila yung strategy natin na ilalagay nga natin yung barkong yan dyan para dyan na mag-ugat, ay parang ina-attempt na naman nila na hilain. So tignan natin kung magtatagumpay ba sila. No? So again, Solidong Kaalaman, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Barko ng Pilipinas na BRP Teresa magbanwa, usap-usapan ngayon sa China, kung saan ay inilarawan mula sa ilang website ng China ang plano ng China Coast Guard at PLA Navy, kabilang na ang Chinese Maritime Militia, na hilahin ang barko ng Pilipinas mula sa pananatili nito sa Sabina Shoal simula pa noong April taong kasalukuyan. Ayon kasi sa China, ay tila April, May, June, July, August. So mga I think 4 to 5 months na pala yan dyan. Diyan na lang yan forever, parang gawin na lang natin yung BRP Sierra Madre. Nagaya nito ang estilo ng pagkakalagay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kung saan ang PCG vessel 9701 ay nananatili na sa Sabina Shoal habang sinusuplayan ito ng pagkain at materyales ng iba pang barko ng Pilipinas. Kaya naman nagpadala na umano ang China ng isang espesyal na tugboat na may kakayahang mag-tow sa dagat, at ito umano ang Nanhai GU-116 na nilagyan ng kumpletong mga pasilidad sa paghila, at ang power system na output power umano nito ay napakalakas. Gayunpaman, sana lang since nabalitaan na naman natin to na ito nga yung plano ng China na hilahin nila yung BRP Teresa magbanwa, ay gawa na ng plano ng Pilipinas na hindi nga sila magtagumpay. Kung kailangan maraming nakasuporta doon, or kailangan na hindi talaga yun mahila ng China, para diyan na talaga tayo, para while pag-aagawan pa natin yung teritoryong yan, ay nandyan na tayo ba, pinostihan na natin. Sila nga, di ba, yung mga isla natin, nilalagyan na nila ng mga struktura, di ba? Ay tila napagtanturi ng China na hindi nila basta na lang mahihila ang barko ng Pilipinas nang hindi sila magkakaproblema. Wait. In this way, the key to the problem is obviously how to make the Nanhai GU-116 hook the magbanwa. It is basically conceivable that is the Philippine patrol boat still does not leave the Shanbian Reef Lagoon. Pinangalanan talaga nilang Shanbian. Kaya't base sa kanilang pahayag ay nagpaplano sila kung papaano mahihila ng barko ng China ang BRP Teresa magbanwa, dahil malinaw umano sa kanilang kaalaman na ang paglalagay ng tali sa barko ng Pilipinas ay maaaring mag-udyok sa mga tauhan nito na lumaban sa mga tauhan ng barko ng China, at malaki umano ang posibilidad na mayroong tama naman. Alam nga namang hindi kami lalaban. Mga sandata sa loob ng barko ng Pilipinas, kung kaya't base sa kanilang pahayag ay kinakailangan nilang maging handa sa pagtugon sa mga banta at gumawa ng psikolohikal na pagpaplano sa pamamagitan ng unti-unting pananambang ng Chinese Maritime Militia sa paligid nito habang nakasuporta ang PLA Navy, at sa pamamagitan lamang umano ng psychological warfare na ito ay maaari nang makalapit ang kanilang barko na hihila sa barkong ito palabas ng Sabina Shoal. At sa pagkakataong mahila umano nila ang barko ng Pilipinas sa sapat na distansya malayo sa Sabina, ay pananatilihin na nila ang mas mahigpit na pagbabantay sa lugar upang hindi na muli pang makabalik ang barko ng Pilipinas. Sa madaling salita, bagamat ito ay usap-usapan pa lang sa China, ay malinaw na ito talaga ang plano ng mga komunista. Wait lang, basahin ko lang muna guys kasi mabagal ako magbasa eh. Finally taking action against the illegally detained Philippine ship, China's high-powered tugboats in a place. Okay, so sana nga talaga magawan to ng paraan ng gobyerno natin na hindi sila magtagumpay.
Kaya't kakailanganing maging handa ang Philippine Coast Guard sa planong ito ng China dahil malinaw naman na nasa atin ang lahat ng karapatan upang protektahan ang ating barko mula sa China. Kaya't Tama. marapat lang na ipakita ng ating Coast Guard na nakahanda silang pabagsakin ang sinumang magtatangkang hilahin o sampahan ng kanilang barko dahil kung magpapakita sila ng takot sa psychological warfare na ito ng China ay tiyak na mahihila talaga nito ang barko nila. Kaya't hanggat maaga ay sana makarating ito sa National Maritime Council nang sa ganun ay makapagpasya na sila na isama na ang Yun. US sa pagpapatrolya sa Sabina dahil kung patuloy nilang ire-reject ang iniaalok na tulong ng US ay magigip. Oo nga, no? Sana nga exclusively Philippines turned down US help amid South China Sea. Okay. Kasi ito yung ano eh. Ito yung parang sinabi ni President BBM na parang di porket inano tayo ng China ay parang kakalabit agad tayo sa sa Amerika kasi yun nga parang pinapatupad pa rin talaga natin yung diplomasya eh. Pero I think okay lang din siguro yun yung escort lang ba yung US Pero syempre, of course, expect din natin na magiging aggressive din yung China dyan. Pero I think never pa naman siguro nangyari guys na 'di ba? While nagsama yung Pilipinas at US ay nangharas yung China. Bakit din nila subukan Subukan ng PH at US pa na pumunta doon. Tingnan natin kung manghaharas ba talaga itong China. Tingnan natin kung kaya ba nila sirain yung barko ng US. Lang nang magigipit ang Philippine Coast Guard sa tagpong ito na maaaring humantong sa tuluyang pag-ukupa ng China sa bahaging ito ng ating teritoryo. Bukod pa riyan dahil sa patuloy na pagtanggi ng Pilipinas sa iniaalok na tulong ng US sa pagsama sa resupply mission ng bansa, ay maaaring humantong ito sa isang pagkakataon na muling mawalan ng tiwala ang US sa mga Pilipino. At kapag nangyari ito, ay tiyak na mas nanaisin na lang ng US na makipagmabutihan sa China at hayaang magsisi ang Pilipinas sa pagtanggi nito sa iniaalok na tulong ng Amerika. Yan din yung isa sa risk. Yung tulong na tatanggihan natin. Actually, thankful pa nga tayo guys kasi nung ginawa ni President Duterte, ex-President Duterte na tinanggal niya yung Amerika dito sa Pilipinas. Pasalamat pa nga tayo hindi dinimdim ng ng Amerika eh. Willing pa rin sila makipag-tie up sa atin. 'Di ba? I think hindi naman ganun talaga kamatampuhin yung US. Matalino din kasi yung US eh. Ina-aside niya yung emotions, diskarte yung sa kanya. At sana naman ay gumawa na ng aksyon ng konsehong ito na siyang may kapangyarihan sa huling pagpapasya para sa mga hakbang sa pagtatanggol sa ating teritoryo dahil gaano man katapang ang mga Pilipino, kung wala naman tayong sapat na kagamitan laban sa mga Chino, ay mauubos lang ang ating mga barko. Kaya't huwag na sanang magmalaki pa ang konsehong ito at tanggapin na ang paulit-ulit na iniaalok na tulong ng mga Amerikano. Sa pagkakataong ito kasi na mas tumitindi ang agresyon ng China, ay magiging makatarungan na ang pagsama ng US sa resupply mission ng bansa sa pagpapahayag ng layuning nais nitong matiyak ang kapayapaan sa rehiyon. Sa paraang ito ay walang magiging dahilan ng China para pumalag sa gagawing resupply mission ng Pilipinas at Amerika at kung ipipilit ng China na manatiling agresibo habang kasama natin ang mga barko ng Amerikano ay maaari itong maging daan sa direktang konfrontasyon sa pagitan ng US at China na posibleng mag-trigger sa lahat ng base militar ng US sa buong mundo na tiyak ay hindi na naising mangyari ng komunistang. Grabe, 750 bases. Tapos sasabihin ng China na mas malakas daw sila ng 200 times sa Amerika. So ilang bases ba meron sila? Partido, kaya't mas may posibilidad na hanggang radio challenge lang ito kapag nariyan ang presensya ng mga Amerikano kaysa patuloy magmalaki ang Pilipinas na hindi pa kailangan ng tulong ng Amerika. Gayong alam naman nating mapapahamak lang ng walang kalaban-laban ang ating mga frontliners sa dami ng barko ng China. At sa tinagal-tagal at dinami-dami ng agresyon ng China na naipakita na natin sa buong mundo, ay tiyak na sapat na ito para malagay ng gusto sa alanganin ang China kung patuloy silang lilikha ng gulo. Kaya't kailangan na nating isama ang US sa mga misyon sa ating mga teritoryo nang sa ganun ay mag-level up naman ang transparensiyang ginagawa ng ating gobyerno. Kayo ba guys, agree ba kayo doon na kailangan na nating isama yung US sa mga patrol dyan? Or hindi? Comment down below. Kung puro transparensiya lamang kasi ang gagawin ng ating gobyerno, ay mauubos lang ang ating mga barko. Kaya't mas makabubuting ang susunod na hakbang ng ating gobyerno ay kasama na ang mga Amerikano. Sa paraang ito ay mapagtatanto ng China
na habang mas tumitindi ang agresyon nila, ay mas titindi rin ang balik nito sa kanila at hindi naman porket isasama natin ang US ay nangangahulugan ng tayo ay makikipaggera dahil malinaw naman na hindi papalag ang China sa Amerika. Kaya't kahit Pero syempre, expect na natin na yan yung gagamiting butas ng China, no? Kasi syempre, yung China naghahanap lang din naman kasi ng mali yan eh. Kaya isa din yan sa sa parang dahilan kung bakit yung Pilipinas ay nagto-turn down talaga sila ng tulong muna sa US. 'Di ba? Yan yung isa sa dahilan talaga eh kasi alam naman natin yung karakas ng China, men. 'Di ba? isang barko lang ng Pilipinas sa Sabina ay nag-aalangan pa rin sila. At kahit binangga ng ating Coast Guard ang kanilang barko, ay ninais rin nilang matapos agad ang tensyong ito. Isang indikasyon na kung talagang nais nila ng giyera, ang tagpong ito ay maaari na nilang tuluyang wasakin ang ating mga barko noong kasagsagan ng banggaang ito. Pero hindi nila ginawa dahil ang katunayan ay ayaw nila ng gulo dahil sa dami ng kakampi ng mga Pilipino. Kaya't dinadaan lamang nila sa psychological warfare ang labanang ito at hindi rin nila hinahayaang tuluyang mag-escalate ang gulo. Okay. So ngayon ko lang naintindihan talaga yung psychological warfare. So parang dinadaan tayo ng dahas ng China para tayo na lang yung magkusang sumuko. Well, yung psychological warfare nila is effective naman din. Kasi syempre, nahati. Though hindi siya totally nahati. Parang nahati siya yung mga Pilipino natin dito kasi parang doon na sila pumapabor sa China eh. Though hindi sila totally pumapabor sa China, but nadadala sila sa pananakot ng China. Which is yun nga, psychological warfare. 'Di ba? Biruin mo, yung mga kababayan pa mismo natin nagsasabi na, wag niyong ganyanin yung China, ginagalit niyo, gusto niyo magdigmaan. One nuclear bomb lang yung Pilipinas. Ganun. Pero wala naman silang maibigay na solusyon. Hindi naman nila masabi na ibigay na lang yung WPS. 'Di ba? At paano pa kaya kung kasama na natin sa misyon ang mga Amerikano? May magagawa pa nga kaya ang mga ito? Kaya't para sa konsehong ito ay sana gumawa na sila ng aksyon na maisama sa ating misyon ang mga Amerikano. Dahil kung magtatagumpay ang China sa pangihila ng ating barko sa Sabina, ay magmimistulan na itong Scarborough Shoal na tuluyang inuko pa noon ng China dahil sa kawalan ng ating presensya. Kaya't mas mainam na hanggat mas maaga ay ipahayag na ng ating gobyerno na kailangan na nating isali sa ating mga misyon ng mga Amerikano sa layuning mapigilan ang agresyon ng China dahil sa labis na agresyon nito sa ating mga isla at kasabay nito ay kailangan nating ipabatid sa China na nakahanda ang Pilipinas sa anumang susunod na agresyon na gagawin nila. Sa ganitong paraan kasama ang US ay maaaring mapagtanto ng China na nakahanda na talaga ang Pilipinas kasama ang US na gumanti sa agresyon nila kaya't hindi malabong mapapaisip ang China kung patuloy pa silang mangaharas sa ating mga isla kung alam nilang maaari itong mauwi sa direktang komprontasyon ng China at Pilipinas kasama ang Amerika. I think for me din doon naman talaga tayo pupunta, men. So yun lang naman. So again, this video is from Solidong Kalaman. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So like, comment, share, subscribe nyo yan. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin mga kanoisi, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin Pilipinaisi. So like, comment, share, subscribe. So pasensya na kayo kung bakit ganito yung boses natin medyo hinihinaan natin or hindi siya ganong lively kasi so gabi na dito sa atin. May mga natutulog na so baka disturbo tayo ng mga kapitbahay. So kasi wala tayong soundproof dito eh. So yun, narinig nyo naman yun, 'di ba? Na parang yun yung yun yung plano ngayon ng China na hilahin nila yung BRP magbanwa. So sana nga magawa ng magandang paraan or ng technique ng gobyerno natin yung binabalak ng China na hindi yun magtagumpay. Kasi sobrang goods na nun, men. Biruin mo. Simula pa nung April nandyan na yan. So it means effective yung pinagagawa ng gobyerno natin dyan. Tapos syempre, alam din naman ng China na hindi sila basta-basta makakaakyat. So yan, sana panindigan talaga natin yan. Tapos syempre, expect din natin yung yung mga nagsusupply dyan is haharangin din talaga. Kasi yun nga, parang nabuking na din naman talaga natin yung plano ng China na parang inaano nila tayo, psychological warfare. Kumbaga, yun na lang talaga yung nila na papasukuin nila tayo gamit ang pagbabanta, panggigipit. Kaya yun, sana magawan ito ng paraan ng gobyerno natin na hindi magtagumpay yung China dito.
Tapos, syempre, maraming salamat din talaga sa mga bayani natin na nandyan. Tumindig sila, willing silang isakripisyo yung mga buhay nila. Pagdasal din natin sila, men, na sana hindi sila mapahamak ba. Tapos, syempre, sa mahal na Pangulo natin, alam ko na sobrang tough din talaga ng desisyon na ito. Pero I don't know rin, maghintay na lang din siguro ako kung ano talaga yung pinakaplano niya. Willing ba siya na i-accept na yung tulong ng US para yun nga isama natin sa mga pagpunta dyan. At the same time, hindi na tayo mahila ng China. Kasi yun nga, sobrang goods na nasa loob na pala tayo dyan. Yung BRP Teresa Magbanwais, paugatin na lang natin dyan. 'Di ba? Igaya talaga natin yan sa tawag dyan, BRP Sierra Madre. So yun lang naman, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, agree ba kayo doon na isama na yung Amerika sa pagpunta dyan or hindi? Kasi yun nga, parang mas lalo pa siyang makakapag-create ng gulo. So comment down below. So again, Solidong Kaalaman, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Filipino ICs.